Magandang araw sa inyo lahat. Ako pala si Maynard Pibarino. Sa pagsisimula ng pagpapakilala sa Region 11, kayo ay dadalhin ko sa isa sa mga pinakamakulay at makahulugang lugar ng Pilipinas, ang Region 11, na kilala rin bilang Davao Region. Ay isang kamangha-manghang sangkap ng kultura, likas na yaman at kasaysayan. Nakukulma sa silangan at timog silangang baybayin ng Mindanao. Ito ang tahanan ng malalim na kultura at tradisyon na naglalarawan sa kasaysayan ng bansa. Ang pagtuklas sa Davao Region ay paglalakbay sa makulay na pamana ng Pilipinas, kung saan ang bawat lalawigan, bawat bayan at bawat tribo ay nagbibigay buhay sa mayamang kwento ng rehiyon. Itutulak tayo ng hangin ng makulay na kasaysayan at kasalukuyang pag-unlad patungo sa kamangha-manghang Davao Region. I woke up where a bustling city sits in nature's splendor, where a king stands proud and tall. You can really say, sky's the limit. And for every not too far off wonder, every feast to remember, or tranquil escape, it's always magical. Ang Region 11 na dating kilala bilang Southern Mindanao sa unang panahon ay bumabalot sa 6 na lalawigan: Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani. Noong Setyembre 2001, ipanatupad ang Executive Order No. 36 na nagreorganisa sa mga rehiyon sa Mindanao. Ang Region 11 na noon ay kilala bilang Southern Mindanao at binansagang Davao Region at ang malalawigan ng South Cotabato at Sarangani at ang mga lungsod ng General Santos at Coronadal ay inilipat sa Region 12, kasama ang pagsusuri sa mga LGU na kinauukulan. Ang Davao Region ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Dating tinatawag na Timog Mindanao at ang kabisera nito ay Davao City. Ang Davao Region ay merong 5 lalawigan. Una ay Davao del Sur na ang kabisera ay Tagum City, sunod naman ay Davao del Norte na ang kabisera ay Tagum City, Davao Oriental na ang kabisera ay City of Mati, Davao Occidental na ang kabisera ay Malita, at Davao de Oro na ang kabisera ay Nabunturan. Kilala ang Davao Region sa malawak na lupain na may saganang likas na gubat, ilog at bundok. Ang mga produktong agrikultura tulad ng saging, niyog, durian, mangga at iba pang prutas ay malaking bahagi ng ekonomiya ng rehiyon. Ang mga magagandang tanawin tulad ng Mount Apo na pinakamataas na bundok sa Pilipinas at mga natural na park tulad ng Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary na matatagpuan sa lalawigan ng Davao Oriental ay ito ay isang UNESCO World Heritage Site. Ay ilan lamang sa mga atraksyon na nagpapaakit sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nanatili pa rin sa rehiyon ang mga katutubo tulad ng Bagubo, Mandaya, Ansaka at Blaan. Pinaniniwalaan ng mga mananaliksik na ang pangalang Davao ay nagmula sa pagsama ng 3 pangalan ng pinakamatandang tribo na matatagpuan sa rehiyon para sa ilog ng Davao. Una dito ay ang mga Manobo, isang katutubong tribo na tinatawag ang ilog ng Davao bilang Davohoho. Pangalawa naman ay ang mga Bagobo, tinatawag ang ilog bilang Davohaha na nangangahulugang apoy. Pangatlo, ang mga Giangan, tinatawag ang ilog bilang Dawaw. Ang topografiya naman ng nasabing rehiyon ay may malawak na kabundukan, burol, kapatagan at lambak, bukid at kagubatan, mga ilog at talon, at baybay at dagat. Malawak na kapatagan na may mataas sa lugar at matatabang lupa na angkop na pang-agrikultura.
pinalilibutan ng rehiyong Caraga, Hilagang Mindanao at Soc-Sargent sa Hilaga at Kanluran, Dagat Pilipinas sa silangan at Dagat Mindanao sa timog. Sa klima naman, ang rehiyon ay may palangkahatang pantay ng pag-ulan sa buong taon dahil ito ay nasa labas ng typhoon belt. Kadalasang wikang ginagamit sa Region 11 ay Cebuano, wikang Davaoenyo na ang pangunahing wika ng mga mamamayan ng Davao, Tagalog, Ilocano, Ilonggo, Calagan, Mandaya, Blaan, Dibabawon at Mansakan. Narito ang ilan sa mga ilog at lawa ng Davao Region. Una ay ang Ilog Agusan. Ito ang pangatlo sa pinakamahabang ilog sa Pilipinas at ang pumapangalawa sa pinakamahaba na ilog sa Mindanao. Pangalawa ay lawa ng Leonard, ang tanging lawa sa rehiyon. Pangatlo ay Davao River, Bunawan. Sa rehiyon ng Davao nagmula ang mga produkto tulad ng saging, rami, goma, paminta, tableya, plywood, abaka, kape, kopra at kasoy. Sagana rin ang rehiyon sa mga produktong mula sa niyog tulad ng langis, suka at mga minatamis. Ang mahabang baybayin ng Davao Oriental ay sagana sa mga isda at iba pang yamang tubig. Bukod sa mga nabanggit, nagmula rin sa rehiyon ang mga mineral tulad ng ginto, marmol, limestone, pilak, tanso, manganese, nickel at semento. Mga kadalasang pananim ay palay, abaka, tubo, niyog, rami, pinya, kape, kalaw, saging, dalanghita o dalandan at mga suha. Ang pinagkikitaan naman ay ang pagsasaka, pangingisda at pagtutroso. Ang kabuuang populasyon ng Davao Region ayon sa 2020 consensus ay 5,243,536. Sikat naman ang Davao Region sa mga magagandang tanawin katulad ng Philippine Eagle Center, Aliwagbag Falls Eco Park, Samal Island, Malagos Garden Resort, Mount Apo, pinakamataas na bundok sa Pilipinas, Eden Nature Park, Sleeping Dinosaur Island, at Little Boracay. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga lalawigan na bumubuo sa rehiyon. Una ay Davao del Sur, na ang kabisera ay Tingo City. Ang lalawigan ng Davao del Sur ay binubuo ng 232 na barangay, 9 na munisipalidad at napapaligiran na lalawigan ng Davao del Norte sa Hilaga at Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani sa Kanluran. May sukat itong 2,163.98 km² na may kabuuang populasyon na 680,481,000. May dalawa itong lungsod. Ito ay lungsod ng Davao at lungsod ng Digos. Ang lalawigan ng Davao del Sur ay nilikha ng dating Kongreso noong Mayo 8, 1967 sa ilalim ng Batas Republika bilang 4867. Nagsimula itong maglingkod bilang isang lalawigan noong Hulyo 1, 1967 na binubuo lamang ng 10 bayan kung saan ang Digos ang kabisera. Pangunahing hanapbuhay sa lalawigang ito ay ang pagsasaka, pagtutroso at pangingisda. Ang mga wikang ginagamit naman nila ay Cebuano, Tagalog, Ingles, Manobo-Matig Salog ang tawag sa wika ng mga katutubong Manobo, Blaan at Davaoenyo. Ang pangunahing produkto naman nila ay mais, bigas, nyog, saging, tubo, kape, kakao, durian, mangga at lansones. Mayaman din sa lugar na ito sa fish product, mineral tulad ng ginto, tanso, lead, copper at chromium. Topografiya. May mga ilang parte ng lugar na mabundok, maluluwag na kapatagan at lambak at mga ilog at lawa. Narito ang ilan sa mga gandang tanawin ng Davao del Sur. Una ay Malagos Garden Resort, Philippine Eagle Center, Mount Apo, Eden Nature Park, Japanese Tunnel,
Museo Davaoenyo. May sariling kapistahan din ang lalawigan na taon-taong idinadaos. Una ay Dorongan Festival na idinadaos sa Municipality of Bansalan tuwing Setyembre 17 to 18. Ginugunita ang Batang Jesus na kilala sa mga Pilipino bilang Santo Niño. Pangalawa naman ay Sanab Badan Tribal Festival na ginugunita sa Municipality of Santa Cruz tuwing Setyembre 5 to 6. Ang pagdiriwang na inilaan para sa pagkakaisa ng iba't ibang tribo sa bayan. Dito pinamalas ang sining, musika, sayaw at iba pang mga kultura na gawain. Pangatlo ay Bansaulo Festival na idinadaos sa Municipality of Bansalan tuwing Setyembre 12 to 18. Ito ay ang pagpapalaga para sa Foundation Day ng bayan. Pang-apat ay ang Kadayawan Festival na idinadaos sa Davao City tuwing 3rd week ng Agosto. Ang pista ay isang pagdiriwang ng buhay, isang pasasalamat para sa mga biyaya ng kalikasan, ang kayamanan ng kultura, ang kasaganaan ng ani at ang katahimikan ng pamumuhay. Ito ay ginaganap tuwing 3 linggo ng Agosto. Sunod naman ay Tangunguan Festival. Dinadaos ito sa Mati, Digos City tuwing June 26 to July 21. Ipinagdiriwang ang Tangunguan Festival bilang paggunita sa araw ng Davao del Sur sa lungsod ng Digos. Sunod naman ay Kialignon Festival na idinadaos sa Municipality of Magsaysay tuwing Setyembre 22 to 28. Ang Kialignon Festival ay isang pagdiriwang ng kasiyahan at pasasalamat para sa mga masaganang ani, pati na rin sa pagpapalaga sa yaman ng kultura at tradisyon. At ang panghuli ay Kasinatian Festival na idinadaos sa Turil, Davao City tuwing October. Sumiklab ang Kasinatian sa Turil bilang isang pagdiriwang ng pasasalamat na idinadaos tuwing 1 beses kada taon tuwing Pastoral Fiesta ng distrito na pinagdiriwang ang pistahan ng Berhen ng Santo Rosario. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gabriel G. Maurilio at ako ang magiging tagapaghatid ng impormasyon tungkol sa Davao Oriental, ang napakaganda at makasaysayang lalawigan na may kabisera sa Mati. Sa baybayin ng dagat ng Pilipinas, sa silangang bahagi ng bansa, matatagpuan ang magandang lalawigan ng Davao Oriental, isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at kagandahan ng kalikasan. Mga 300 taon na ang nakalipas sa pangunguna ni Don Jose Oyangurin, ang mga pamayanan sa tibok ng Davao Oriental ay itinatag na nagbunga ng tagumpay laban sa katutubong pinuno tulad ni Dato Bago. Noong Pebrero 27, 1849, ipinahayag ni Governor Claveria ang paghati ng Caraga kung saan ang timog ng bahagi ng Silangang Mindanao ay naging Nueva Guipuzcoa, ngayon kilala bilang Davao Oriental. Sa pangunguna ng mga magsasaka at mangingisda, lumago ang ekonomiya ng lalawigan na kilala sa pagtatanim ng niyog, saging, mangga, abaka at kape. Ang Davao Oriental ay hindi lamang kilala sa kanyang agrikultura, kundi pati na rin sa kanyang magagandang tanawin tulad ng Dahican Beach Resort, Aliwagwag Falls, at Puhada Bay. Sa tuwing may kapistahan, ang mga tao sa Davao Oriental ay nagtitipon upang ipagdiriwang ang kanilang mga tradisyon. Tulad ng Sambuokan Festival, isang lingguang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkatatag sa lungsod ng Mati, kung saan ipinagdiriwang ang mga kagawian at tradisyon ng mga katutubong tao. At ang Niyogan,
isang pagdiriwang ng pasasalamat para sa masaganang ani at mas maraming bunga ng niyog. Tampok din ang Banayan, isang buwan ng pagdiriwang ng mga unang naninirahan sa bayan at pasasalamat sa masaganang anihan ng palay. Ang Pabulig, isang pagdiriwang sa komunidad na nagpapakita ng katangian ng mga Pilipino sa pagtutulungan. Kasama rin ang Kalindugan, isang pagdiriwang ng mayamang kultura ng mga Mandaya sa sitio Sangab. Sa mga napakahalagang aspeto ng Davao Oriental, maaari nating ipahayag ang yaman ng kultura, kasaysayan at kalikasan nito. Sa mga taong nagnanais na masilayan ang kahalagahan ng lalawigan na ito, inaanyayahan ko kayong bisitahin ang napakagandang Davao Oriental. Ngayon naman ay ipapakilala ko sa inyo ang Davao Occidental, ang bagong lalawigan na puno ng kagandahan at kasaysayan na may kabisera sa Malita. Sa timog kanlurang dulo ng rehiyon ng Davao sa Mindanao, matatagpuan ang kagandahan at kultura ng lalawigan ng Davao Occidental, isang lugar na puno ng kasaysayan at yaman ng kalikasan. Noong Enero 14, 2013, sa pamamagitan ng RA 10360, itinatag ang Davao Occidental bilang ika-81 na lalawigan ng Pilipinas. Mula noon, patuloy itong nagpapakita ng pag-unlad at kasaganaan. Ang pangunahing pangkabuhayan sa Davao Occidental ay ang aquaculture at agrikultura. Isda, saging at niyog ang pangunahing produkto na nagpapakita ng yaman ng lalawigan. Sa kabila ng mabundok na topografiya, ang Davao Occidental ay puno ng kagandahan tulad ng Mount Kiawa, Sleeping Dragon at ang kilalang Balut Island. Ang mga ito ay nagpapakita ng kayamanan ng kalikasan na dapat tuklasin at pasalamatan. Sa tuwing may kapistahan, ang mga taga Davao Occidental ay nagtitipon upang ipagdiwang ang kanilang kultura at tradisyon. Tulad ng Gaginaway Festival, isang pagdiriwang ng pagkakaisa at kasaganaan na ipinagdiriwang ng mga Malitanyos tuwing buwan ng Nobyembre. At ang Kapyaan Festival, isang pagdiriwang bilang pasasalamat sa magandang taon at sagana na ani ng mga produkto tulad ng pinya, bigas at mais. Hindi rin mawawala ang Netibo Festival, isang pagdiriwang ng yaman ng kultura ng mga katutubo na naglalayong bigyang halaga ang kabuang pag-unlad ng mga komunidad ng mga katutubo. Sa mga natatanging yaman ng kultura, kasaysayan at kalikasan ng Davao Occidental, naway magkaroon kayo ng pagkakataon na bisitahin at masiyahan sa kagandahan at kasaysayan ng lalawigan na ito. Isang mapagpalang araw sa mga lahat. Ako nga pala si Katya de Maderal at ngayon ay samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa lalawigan ng Davao de Oro. Ang kabisera ng Davao de Oro ay Nabunturan. Matatagpuan ang Davao de Oro sa rehiyon ng Davao sa Mindanao at ito ay napapaligiran ng Davao del Norte sa kanluran, Agusan del Sur sa hilaga at Davao Oriental sa silangan.
Ang lalawigan ng Davao de Oro ay dating kilala bilang Compostela Valley o literal na lambak ng Compostela o Kumval kapag pinaikli. Ang mga pangunahing hanap buhay sa lalawigan ay ang pagmimina, pangingisda at pagsasaka. Ang pangunahing wika ng lalawigan ay ang wikang Cebuano. At ang iba pang wika sa lalawigan ay ang wikang Kalagan, wikang Mansaka, Mandaya, Dibabaunon at Ingles. At ngayon, pumunta naman tayo sa mga magagandang tanawin ng Davao de Oro. Narito ang Awaw Falls, Marangig Falls, Mount Candalaga, Tagbebenta Falls, Copiat Island, Agwacan Cold Spring Resort, Bilawa Mainit Hot Waterfall, Lake Leonard. At ngayon, ating alamin ang mga kapistahan sa lalawigan ng Davao de Oro. Una ay ang Simbalay Festival ng Nabunturan, Davao de Oro na pinagdidiriwang ng Disyembre 18. Ang Simbalay ay isang taunang pagdiriwang ng munisipyo ng Nabunturan. Nalikha mula sa salitang mansaka na nangangahulugang pagsasama-sama, pagbabahaginan at pasasalamat para sa masaganang ani. Sunod naman ay ang Kahimunan Festival ng Nabunturan, Davao de Oro, tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ito ay isang pagdiriwang ng pagsama-sama ng 4 na tribo ng Laak, ang Dibabawon, Mandaya, Mansaka at Muslim. Ito ay nagpapakita ng masaganang ani ng prutas ng bawat barangay. Sunod ay ang Kaimunan Festival ng Mako, Davao de Oro, na ipinagdidiriwang ng Hunyo 17. Ang kaimunan na isang termino ng mansaka para sa pasasalamat sa mga pagpapala at masaganang ani. At ang panghuli ay ang Liwanag Festival ng Monte Vista, Davao de Oro na ipinagdidiriwang tuwing Disyembre. Ang pagdiriwang ay kombinasyon ng pariralang diwa nga masanag, isang acronym para sa D, Dreams, I, Integrity, W, Wholesome, Celebration of the cheerful atmosphere of Christmas, A, Assimilation of the town's diverse ethnic groups, N, Never-ending trust in God, A, Aesthetic orientation, and G, Gym of heritage. At yun lamang sa lalawigan ng Davao de Oro at maraming salamat sa inyong pagsama sa aking paglalakbay. At ngayon ay bibisitahin naman natin ang lalawigan ng Davao del Norte. Ang kabisera ng Davao del Norte ay lungsod ng Tagum. At ang Davao del Norte ay matatagpuan sa Hilagang Davao. Napapaligiran ng mga lalawigan ng Agusan del Sur sa Hilaga, Bukidnon sa Kanluran, Davao de Rehiyon at ang lungsod ng Davao sa Timog. Kabilang din sa Davao ang pulo ng Samal sa timog ng Gulpo ng Davao. Ang mga pangunahing hanap buhay ng lalawigan ay ang pagnenegosyo, pagtatanim, pangingisda at pagmimina. At ang mga wikang ginagamit sa lalawigan ng Davao del Norte ay ang Ata Manubo, wikang Mandaya, Agusan Manubo at Dibabawon Manubo. At ang kanilang pangunahing produkto naman ay ang saging, gulay, niyog, iba't ibang prutas at iba't ibang agrikultural na produkto. At ngayon, pumunta naman tayo sa magagandang tanawin ng Davao del Norte. Narito ang Monfort Bat Sanctuary, Hagimit Falls, Christ the King Cathedral, Botanical Park San Agustin, Tagum Night Market, Bluebird Deck View, Aloro Crystal Beach Resort, Canibad Beach, Isla Farm Highland Beach, Largest Rosary in the World, Kaputian Beach, Giant Clam Taclobo Sanctuary, Adicor, Mount Puting Bato, Vanishing Island, General Moncado White House, at Pearl Farm Beach Resort.
At ngayon ating alamin ang mga kapistahan sa lalawigan ng Davao del Norte. Una ay ang Panagtagbo Festival, ipinagdidiriwang tuwing Marso 7. Ang Tagum City Panagtagbo Festival ay kasabay ng founding anniversary ng Tagum. Ang terminong panagtagbo ay tumutukoy sa isang pulong. Inilalarawan ng pagdiriwang ang isang selebrasyon kung saan nakikipagkita ang mga Tagumenyo sa iba pang mga Tagumenyo mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Sunod naman ay ang Banana Festival ng Baco, Oriental Mindoro. Ipinagdidiriwang mula March 18 to 19. Ang Banana Festival ay isang pagdiriwang ng yaman ng saging. Nagtatampok ito ng mga natatanging uri ng saging tulad ng senyorita, latondan, lakatan at saba. Kasama rin dito ang isang Banana Coke Fest at isang saba. Sunod naman ay ang Flores de Tagomeño Festival tuwing Mayo 25. Katangi-tanging Tagomeño ang Santa Cruzan de Tagomeño dahil nagsanib pwersa ang iba't ibang grupo sa lungsod sa muling pagbuhay sa tradisyong ito. Ang Santa Cruzan de Tagomeño ay bahagi lamang ng maraming aktibidad na itinanghal sa Tagum bilang parangal sa mahal na Birheng Maria. At sunod naman ay ang Durian Festival. Ito ay isang pagdiriwang na ipinagdiriwang sa buwan ng Setyembre hanggang Oktubre na nagtitipon sa mga durian growers mula sa lalawigan ng Davao del Norte at Compostela Valley. Nagpupulong sa lungsod ng Tagum na nagbibigay at nag-aalok ng pinakamababang rate ng mga prutas ng durian para sa mga mamimili. Sunod ay ang Indayog sa Tagum Dance Congress Festival, ipinagdidiriwang tuwing ikadalawang linggo ng Disyembre. Indayog ay nangangahulugang ritmo. Ang pagdiriwang na ito na ginaganap tuwing ikadalawang linggo ng Disyembre ay nagdiriwang at nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura sa pamamagitan ng mga sayaw. Ang kaganapang ito ay isang pagtitipon ng mga dance performers, choreographers, directors at educators mula sa buong Mindanao upang ipagdiwang ang sining at kultura ng sayaw mula sa tradisyonal, katutubong hanggang sa kontemporaryong pagpapahayag at senaryo. At yun lamang sa lalawigan ng Davao del Norte. Maraming salamat sa inyong pagsama. At ngayon naman ay tutungo na tayo sa panitikan ng rehiyon. Una ay bugtong ng mga Mandaya at bugtong ng mga Manobo. Sunod naman ang salawikain ng mga Mandaya at salawikain ng mga Manobo. Sunod naman ay mga tradisyon ng Rehiyon 11. Tuwaang ng mga Manobo, dabot na natatanging awitin ng mga Mandaya, atingan, awit ng mga Bagobo, upad, isang mahabang awitin, tinalak, kahusayan sa pagtatali at paghuhukay ng abaka, tangongo, katutubong sayaw, baliti at kamarag, uri ng sayaw na ang sumasayaw ay sabay sa galaw ng dahon ng baliti. Sampak, sayaw ng mga lalaking nag-aaway, bulang-bulang, isang uri ng tambol na ginagamit ng mga babae, diwagay, sinao ng biolin mula sa bilan, teyo, instrumentong hinihipa ng mga tibuli. Sunod naman ay ang mga paniniwala at kaugalian. Ang mga mansaka sa pagbubuklod ng kanilang pamilya ay gumagamit ng iba't ibang katawagan tulad ng ama, anakon para sa niece or nephew, ina, arayon para sa parents or relative, babu para sa aunt, igagaw para sa cousin, bana para sa husband, himod para sa bunsong anak, at bayaw at hipag para sa sister-in-law. Sunod naman ay ang apat na bahagi ng kasal o panunuyo para sa kanila. Una, pasakayon. Sa bahagi ito ay binibisita ng mga magulang ng lalaki ang babaeng mapapangasawa ng kanilang anak upang makilala. Pangalawa, pamuko. Muling magkikita ang pamilya ng magkabilang panig para pag-usapan ang halaga ng dote. Pangatlo, pagtawad. Ang lalaki ay maninilbihan na sa mga magulang ng babae. Ikaapat at panghuli, kasamongan.
Magpapasya na ang mga magulang tungkol sa kasal kung payag ang dalawang magkabilang panig at kung kailan itatakda ang araw at kasal at paghahandaan ito. Sunod naman ay ang halimbawa ng kwentong bayan ng rehiyon, maikling kwento, tula at epikong bayan. Mga manunulat sa Rehiyon 11. Una ay si Jose ang Leyongto, pangalawa ay si Josephine Malay Dichoso, pangatlo ay si Aida Rivera Farol, at ang panghuli ay si Pepito de Parin. Ngayon ay natapos na natin ang ating paglalakbay sa Davao Region. Maraming salamat at hanggang sa muli.